Mic sound check test. Sound check.
Sa magandang hapon po sa bawat isa sa atin, and it's 2:02:10. Nalibang yung ating mga ladies sa kanilang food preparation slash fellowship na nangyari. At salamat po sa Panginoon. No? Isa yan sa magandang bagay. Doon yung time and effort, pero yung time ng fellowship din habang sila'y naghahanda. At salamat po sa ating mga kapatiran na very much eager to help, to serve sa paghahanda ho para bukas sa ating youth conference. At meron ng ilang official na registered na attenders. Kasi 90, 90 ang officially registered na ho na mga young people from our church, from different churches, and so most likely more or less mahihigitan natin yung 100. And then kabilang pa yung mga kapatiran dito. So inaasahan natin sa biyaya there's around 120, 130 na mga tao dito sa church tomorrow. So muli ho, pag-pray natin. And we are desperate. Amen? Walang anumang gastos o preparasyon na makakapalit sa pagkilos ng Panginoon sa kanyang gawain. Pag-pray ho natin na gamitin ng Diyos ito para lalo na ang mga young people ay mahamon sa pagmamahal sa Diyos. And as I've said kaninang umaga, we can only it can go beyond our imagination kapag talagang ang mga kabataan ay minahal ang Panginoon at nag-outwork ito sa ating buhay. We have read, we have heard stories ng mga young people na minahal ang Diyos at naging willing na ibigay ang buhay maging sa gawain ng pagmimisyon. Hindi ko makalimutan yung patotoo ni John Piper na yung isang young people na nahamon sa kanyang pangangaral, sa pagdadala ng ebanghelyo sa ibang lugar at kinulos ng Diyos sa isang kabataan na so much so na I believe sa Bolivia pumunta yung kabataan na yon. So muli ay nakaka-excite. And we have been praying sa Panginoon na magdagdag siya ng mga manggagawa sa kanyang pag-anihan at nawahoy loobin ng Diyos na gamitin niya ang mga gawain na kagaya ho ng bukas. So pag-pray ho natin yan, the first and greatest command is to love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. So muli ay ipanalangin natin. Ilang mga announcements po and reminders at sa bukas, as early as 8 a.m., inaasahan natin may mga darating na. So ang registration is opened by 8 a.m. Ang ating mga young people ay inaasahan to be here on that time or even before that time para tayo ang mag-welcome. Huwag naman mangyari na yung mga bisita ang nag-welcome sa atin. So if we could be here early tomorrow, and muli ho, yung mga tutulong, kung anumang oras tayo available. Kung available kayo half day sa umaga o half day sa hapon, very much welcome po yan. Lalo na kung tayo ay whole day na available at magiging malaking tulong po yan sa atin hong mga young people. Okay, yun hong mga, by the way, yung mga nag-uwi ng bigas, yun ho ay hindi relief goods, paalala. Yun ho ay isasaing natin and then dadalhin natin bukas para pagsasama-samahin natin dahil wala sa ating marunong magsaing ng maramihan. So so muli ho. And then pero magsasaing din tayo dito sa church. Medyo marami-raming naiwan dito. Ilan lamang ho yung nag-uwi, pero meron tayong kapatiran na magpapahiram ng Lord willing ng malaking rice cooker at magagamit ho natin yan. Malaking tulong po. And then also pag-pray ho natin na gamitin ng Diyos, lalo na ang pangangaral ng kanyang salita, gamitin ng Panginoon yung preparations. I'm very much amazed, hindi kaya ng imahinasyon ko yung ginawa nilang preparasyon. Lilipad mga young people tomorrow at meron silang preview ng pagsakay sa eroplano. Kung wala kayo dito bukas, you will miss it. Pero purihin ng Panginoon sa mga kakaibang idea ng ating mga kabataan. And also pag-pray ho natin yung safe trip. May mga young people all the way from Macabebe, Pampanga, San Mateo, Rizal. Saan ba sila, bro? Sa Payatas, Guyong or sa Pulumbuhangin, sa Kayupumbo, mga yung people natin dito. So pag-pray ho natin ang safe trip ho ng ating mga kabataan. And also, thank you very much, church,
sa mga nag-sponsor ng merienda, yung iba hindi fully, kung hindi nagsama-sama sila, ano, pero po ito lang kaya, and then pinagsama-sama ho natin yun at talagang malabong magutom yung ating mga young people bukas, ano, malabong magutom yung ating mga panauhin bukas, at ang isang bagay ho yun ay mabubusog sila both physically and hopefully even spiritually. Ayan, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. At tayo ho ay dadako ho sa paghahanda sa ating pagsamba. At tayo magkaroon ng sandali at tahimik na panalangin. Hingin natin ang tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin. Let us pray. Nalangin po tayo. Panginaming Diyos, aming Ama sa langit, aming patuloy kang pinupuri at niluluwalhati. Nakakamangha, O Diyos, ang patuloy mong biyaya at kahabagan sa amin. Mula pa, O Diyos, ng katotohanan na kami ay iyong pinili bago pa lalangin ng sanlibutan. Ganyan din, O Diyos, sa oras na iyong minagaling ay niligtas mo kami. Ikaw, Panginoon, ang kumilos upang ang Ebanghelyo ay makarating sa amin. At gayon din, Ikaw ang nagbukas ng aming mga puso upang kami ay manampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat, O Diyos, na kaming mga patay sa kasalanan ay yung pinanganak na muli. Binigyan mo ng pagsisisi at pananampalataya at nagtamo ng buhay na walang hanggan. Tunay, O Diyos, sa mga katotohanan ito, karapat-dapat ka lamang purihin at sambahin. Karapat-dapat lamang, O Diyos, na ialay namin sa iyo ang aming mga sarili bilang haing buhay. Lord, sa pagkakataon na ito na kami ay sasamba sa iyo, tulungan mo nawa kami, Panginoon, na tunay ang aming puso't isipan ay mailaan namin sa iyo. Bantayan mo kami, sadya, O Diyos, na napakaraming pwedeng kumuha ng aming atensyon. Nawa, Panginoon, ay makafocus kami sa pagsamba. Aming hinihiling, Panginoon, ang iyong habag at biyaya sa aming mga kapatiran na naroon, Panginoon, ng mga karamdaman, mga pangangailangan. O Diyos, particularly, lingapin mo po, Panginoon, ang pamilya po ni Nanay Lani, si Tatay Pepe na nasa ospital ngayon. O Diyos, kahabagan mo po. Ikaw po ang kumilos sa kanilang buhay. Ganyan din, Panginoon, ang mga apo at anak po ni Verdani Cubol. Ikaw po naman magbigay ng kagalingan sa kanila. At ganyan din, Panginoon, ang iba pa namin mga kapatiran, Panginoon, na may mga iba't ibang suliranin. O Diyos, ikaw po nawa ang patuloy na gumamit sa mga bagay na ito upang patuloy na banalin mo ang iyong mga anak. At kami, Panginoon, ay lalong mawangis sa aming Panginoong Hesukristo. Muli, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin ngayon, ikaw po nawa ang aming maitaas mula sa aming pagkakaloob, pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, sa pangangaral ng iyong salita, Panginoon, maging sa pulong panalangin mamaya. O Diyos, patuloy ka nawang maluwalhati. Patuloy mo po kaming dagdagan ng pananampalataya sa iyo, O Panginoon. At kami ay sa iyo umaasa lamang, sapagkat sa iyo lamang, O Diyos, ay masusumpungan namin ng kapunuan at maging, Panginoon, ang pangangailangan naming biyaya sa bawat sandali. Salamat sa lahat ng ito. Ikaw lamang ang maitaas. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Mawit po tayo sa Panginoon. Awitin po natin, Praise the Lord from Psalm 150. You made the starry host, you traced the mountain peaks, you paint the evening sky with wonders. The earth, it is your throne, from desert to the sea. Oh, may
testifies your splendor. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights in all your depths, from Perdi's east to west. Let everything that has breath praise the Lord. You reach into the dust, in love your spirit breathe. You form us in your very likeness, to know your wondrous works, to tell your mighty deeds, to join the everlasting chorus. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights in all your depths, from Perdi's east to west. Let everything that has breath praise the Lord. Let symphonies resound, let drums and choirs ring out. All heaven hear the sound of worship. Let every nation bring its honors to the King. A roar of harmonies eternal. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights in all your depths, from Perdi's east to west. You distant burning stars, all creatures near and far, from sky to sea to shore, sing out forevermore. Let everything that has breath praise the Lord. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Para po sa ating pagkakaloob, basahin po natin ang ating Bible passage. Mula po ito sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. Sabay-sabay po nating basahin. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Manalangin po tayo. Aming Ama, aming Diyos, na sa langit kami, Panginoon, ay nagpupuri sa inyo. Nagpapasalamat, Panginoon, sa panibagong araw na to, sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, na muli, Panginoon, binibigay niyo pong biyaya sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa inyong habag. Salamat, Panginoon, sa awa po ninyo. Salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na patuloy ninyong pinagkakaloob po sa amin. Hindi lamang, Panginoon, yung mga mabubuti na sa tingin namin, Panginoon, sa aming buhay, kundi maging yung mga pagsubok, Panginoon, maging yung mga challenges, Panginoon, na alam namin, Panginoon, ay binibigay niyo, Panginoon, upang mas lalo kaming magpuri sa inyo, mas lalo kaming magtiwala sa inyo, Panginoon, mas lalo kaming mapalapit sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga biyaya na naming natatanggap, Panginoon. Whether, Panginoon, ito po ay physical, financial, Panginoon, at higit sa lahat, spiritual, Panginoon. Maraming salamat dahil alam po namin, Panginoon, na ito
ay biyaya po, Panginoon, na binibigyan niyo po sa amin. Maging kami, Panginoon, sa makaligtasan, Panginoon, na pinalagay niyo po, na kami, Panginoon, na hindi karapat-dapat, kundi bagamat, Panginoon, hindi kami karapat-dapat, kayo, Panginoon, ay patuloy pa rin nagkaloob nito. Dahil po, Panginoon, sa inyong katangian, dahil, Panginoon, sa inyong pagbibiyaya, Panginoon, sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na to, sa aming pagkakaloob, Panginoon. Dalangin namin na ang bawat isa, Panginoon, maintindihan, Panginoon, kung bakit namin ito ginagawa, Panginoon. Nawa makita namin, maintindihan na ang lahat ng bagay, Panginoon, na nagmula sa inyo. At ito, Panginoon, nag-a-abound lamang, Panginoon, sa amin. Kami, Panginoon, pinagkatiwalaan ninyo. At nawa kami, Panginoon, makita namin ito. At maipagkaloob, Panginoon, sa inyo yung nararapat, Panginoon, bilang aming pasasalamat sa inyo. Dalangin niyo, Panginoon, ng pera, Panginoon, na maliligang, Panginoon, ay ito, Panginoon, magamit lalo pa po sa ikalalago na inyong simbahan, Panginoon, na ikalalawak pa po, Panginoon, na inyong ebanghelyo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na maging kaaya-aya, Panginoon, sa inyong harapan, Panginoon, aming pagbibigay, Panginoon. Linisin, Panginoon, niyo po ang aming pag-iisip at aming puso, Panginoon. Dawa, Panginoon, maging sa aming pakikinig na inyong salita mamaya, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, nabigyan niyo kami, Panginoon, ng puso, isip, Panginoon, na handa, na hindi lamang handa matuto, Panginoon, kundi, Panginoon, kami rin ay handa, Panginoon, na masaktan dahil alam po namin, Panginoon, ang katotohanan, Panginoon, ninyo ang ibabahagi, Panginoon, para sa amin. Tulungan niyo nga rin po, Panginoon, aming tagapagsalita, Panginoon. Dawa, Panginoon, ang bawat masasabi, Panginoon, ng bawat aming maririnig, Panginoon, ay katotohanan, Panginoon, nang gagaling, Panginoon, sa inyong mga salita. Kayo, Panginoon, maitaas, Panginoon, kayo nawa maluwalhati. Ito aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Purihin po natin at sambahin ang ating Panginoon. Kantahin po natin, A Shelter in the Time of Storm. Jesus is the rock in a weary
inaanyahan ko po lahat na magstayo. At muli po tayo umawit sa Panginoon. Awitin po natin, I am resolved. I am resolved no longer to linger, charmed by the words delight. Things that are higher, things that are nobler, this of alerts my life. I will hasten to him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He hath the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Heed what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved to enter the kingdom, leaving the paths of sin. Friends may oppose me, foes may beset me, still will I enter in. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved, and who will go with me? Mountains without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, will walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Magsipunan po lahat. Tayo po tayo mga kapatid para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Basahin po natin sa mga gawa, Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 8. Sabay po natin itong basahin mga kapatid. Ready, read. May isang lalaki sa Cesarea na ang pangalan ay Cornelio, isang senturyon ng tinatawag na batalyong Italiano. Kasama ang kanyang buong sambahayan. Siya ay masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos. Naglilimos ng marami sa mga tao at laging nanalangin sa Diyos. Minsan, ng mga 3 ng hapon, nagkaroon siya ng pangitain. Kita-kita niyang dumarating ang isang anghel ng Diyos at tinawag siya, Cornelio. Natatakot siyang tumingin sa kanya at nagtanong, "Ano po iyon, Panginoon?" Sumagot ito sa kanya, "Nakaabot sa pansin ng Diyos ang iyong mga panalangin at ang pagtulong mo sa mga dukha. Ngayon, di magsugok ka ng mga tao sa Jopa at ipatawag mo ang isang taong nangangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simon
na isang tagapagbilad ng balat ng hayop na ang bahay ay nahatabi ng dagat. Pag-alis ng anghel na kumusap sa kanya, tinawag ni Cornelio ang dalawang kanyang mga utusan at isang reliyosong kawal na isa sa mga naglilingkod sa kanya. Sinalaysay niya sa kanila ang buong pangyayari at pagkatapos ay pinapunta sila sa Joppa. Salamat po sa pagbasa ng Panginoon. Upo na po tayo lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Isingit ko lamang po na excited na po ang mga young people, and even the church tomorrow sa ating youth conference. Patuloy niyo pong ipanalangin yan. Sama niyo po sa inyong mga panalangin. At ngayong hapong ito ay tumungo na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang magiging mensahe po natin ay ito: ang pananampalataya ay tanging nanggagaling lamang sa pangangaral o kapahayagan ng Ebanghelyo. Walang sino man ang maliligtas sa kanyang kasalanan hiwalay sa Ebanghelyo ni Kristo. Tayo po'y sumaglit na manalangin at tumingin ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Diyos, na kami po muli ay pinagtipon mo sa iyong bahay-sambahan upang purihin at sambahin at mag-aral ng iyong mga salita. Lord, kami po humihingi ng paggabay po sa iyo, patnubay mo, Panginoon, pagkalooban mo nawa ng karunungan, ng kapangyarihan ng iyong lingkod sa pangangaral ng iyong mga salita. At ang patuloy na dalangin namin sa iyo, Panginoon, kung meron man po sa kalagitnaan namin na wala pa kay Kristo, nawa, Panginoon, ay kahabagan mo, Panginoon, at magligtas ka. Ikaw nawa, Panginoon, ang maluwalhati, maitaas sa lahat ng mga bagay na amin po mapag-aaralan. Tulungan mo po kami na makita ng maliwanag ang ganda ng iyong mga salita. Nang sa gayon, lalo ka naming ibigin. Nang sa gayon, Panginoon, lalo ka naming luwalhatiin sa aming mga buhay. Ito po aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. If you know the story of Prophet Jonah, hindi po ito si Sister Jonah, Inutusan ng Diyos si Propeta Jonah na magtungo doon sa lugar ng Nineveh. Dahil nais ng Diyos na maiparating ni Propeta Jonah sa kanila, doon sa mga taga-Nineveh, yung judgment o yung hatol ng Diyos kapag nagpatuloy sila sa kasalanan. Ngunit, bilang isang propeta ng Diyos, imbis na sumunod sa Panginoon at magtungo doon sa lugar ng Nineveh, itong si Jonah, ang kanyang ginawa, ang sabi ng Jonah chapter 1 verse number 3, ay tumakbo siya papalayo sa presensya ng Diyos. Imbis na maglakbay patungo roon sa Nineveh, ay nagtungo ito si Propeta Jonah sa Joppa, at doon siya sumakay ng biyahe patungo sa Tarshish. So para mas maintindihan natin na wala talaga siyang balak na sundin ang pinag-uutos ng Diyos, yung Nineveh ay going east. Kalimutan ko po yung Tagalog ng east at west, kung ano doon, silangan at kanluran. Going east, yun na lamang po. Going east ang Nineveh, mula sa Israel, kung ang Israel lang ating pagsisimulan, at samantalang ang Tarshish naman ay going west. So talagang magkabaligtad ng patutunguhan itong dalawang lugar na ito. Ngunit dahil soberano ang Diyos at kalooban niya talaga na maiparating sa mga taga-Nineveh yung hatol ng Diyos sa kanila, nagpadala ang Diyos ng isang matinding bagyo habang nasa laot yung barkong sinasakyan
ni Jonah. So ang nangyari, nakarating itong si Prophet Jonah sa Nineveh, nangaral siya doon, ipinarating niya sa mga taga Nineveh na hahatulan kayo ng Diyos dahil sa inyong kasalanan at kasamaan na ginagawa ng mga tao doon sa Nineveh. Nakarating itong pangangaral na ito ni Jonah doon sa hari ng Nineveh. At nung nakarating ito doon sa hari ng Nineveh, lubhang natakot ang hari ng Nineveh doon sa kahatulan ng Diyos, kaya ipinag-utos ng hari na ito na magsisi ang lahat ng mga taga Nineveh sa kanilang kasalanan, sa kanilang evil ways. And because of that, dahil doon, ang ginawa ng Panginoon ay winidhold niya yung dapat na parusa o kahatulan na nararapat sa mga taga Nineveh. So biruin ninyo, isang buong bansa, isang buong lugar ang nakakilala sa Diyos, ang nagsisi sa kanilang kasalanan dahil sa pangangaral na ginawa ni Propeta Jonah. So imagine na kung ganito katindi yung naging resulta, marahil sa panahon natin, di ba kumbaga ikatutuwa natin to, ikagagalak natin ito. Pero hindi ang Propeta Jonah. Hindi niya ito ikanatuwa. Imbis na ikatuwa niya, ikagalak niya ito, ikinagalit pa niya. Lubhang ikinagalit ni Prophet Jonah na itong mga taga Nineveh ay naligtas, ay nagsisi sa kanilang kasalanan. Talagang galit na galit si Prophet Jonah doon sa nangyari. At ang sabi ni Jonah sa Panginoon, Lord, kaya ayoko magtungo rito sa Nineveh. Kaya ayoko mangaral sa kanila Dahil alam ko na ikaw ay mabiyayang Diyos. Alam ko na ikaw ay Diyos na mahabagin. Alam ko na kapag nagsisi sila sa kasalanan, i-withhold mo yung parusa sa kanila. Patatawarin mo sila sa kahatulan na nararapat sana sa kanila. So basically, ang sinasabi rito ni Propeta Jonah, ayaw niya magtungo doon sa Nineveh kasi ang gusto niya talaga maparusahan sila ng Diyos. Ayaw niya itong nangyari na hindi napaparusahan ng Diyos. Ang gusto niya maparusahan sila. Ayaw ni Propeta Jonah na kaawaan ng Diyos yung mga tao doon sa Nineveh. Ang gusto niya hatulan sila ng Panginoon. So again, imbes na ikatuwa ito ni Propeta Jonah na maraming mga tao yung naligtas, lubhang ikinagalit pa ito. Ngunit ang tanong, bakit? Bakit ganun na lamang yung naging reaksyon ni Propeta Jonah na bagamat nagsisi sa kasalanan nitong mga taga Nineveh, kinagalit pa niya at hindi niya ikinatuwa? Bakit? Dahil ang sagot po dyan ay nagmumula doon sa kultura ng mga Hudyo na kinamumuhian nila ang mga Gentile nations. Ayaw nila sa mga Hintil. Para sa mga Hudyo, mayroon lamang dalawang klase ng tao, Hudyo at mga Hintil. At ayaw nila sa hindi Hudyo. Ibig sabihin, ayaw nila sa mga Hintil. Kinamumuhian ng mga Hudyo ang mga Hintil. Actually, ang better word ay pinandidirian nila ang mga Hintil. Kaya nga ang mga Hudyo, ayaw nila maging sa mga Samaritano. Ang mga Samaritano, mga Hudyo rin ito, na kumbaga sila ay half-blood. No? Kalahati dahil nakipaglahi na sila sa ibang mga lahi. Itong mga Samaritano. Kaya nga yung Samaria, yung mga Samaritano, meron silang ibang lugar. Nakahiwalay sila doon sa mga, sabihin natin, full-blooded Jews. Ano? Talagang merong word na iba, dugong bughaw. Ano? Nakahiwalay sila dahil nga ayaw ng mga Hudyo sa kanila. Ng mga pure-blooded na mga Hudyo. And actually, ang mga Hudyo, ayaw nila ng kung anumang business with the Gentiles. Ayaw nila. Ayaw nila. Hindi sila bibisita sa bahay ng mga Hintil. And hindi rin nila pabibisitahin ng isang Hintil sa kanilang sariling bahay. Maaaring makita lang sila sa mga palengke o sa daan, pero sa loob ng kanilang bahay, hindi nila papapasukin. At para sa mga Hudyo,
ultimo yung alikabok na galing ng lugar doon sa Gentile na lugar o Gentile nation ay para sa kanila ay napakarumi nun. Kaya nga halimbawa, ang isang Hudyo ay napunta sa isang lugar ng mga hentil, bago siya umapak sa lugar ng Israel, ipapagpag niya ang kanyang mga paa. Yan ang kanilang ginagawa. Dahil kumbaga, narumihan ang kanilang mga paa dahil tumapak sila sa lugar ng mga hintil at bago sila tumapak sa lugar ng Israel ay ipapagpag nila ang kanilang mga paa. At doon po nanggaling yung sinasabi ng Matthew chapter 10 ng practice ng mga Hudyo na shake the dust off. Doon yung nagmumula sa kultura na iyon. So hindi sila at itong mga Hudyo, hindi sila kakain ng pagkain inihanda ng mga hintil. Kahit pa na ito'y nakalimutan ko yung pangalan ng niluluto nila para bukas. Yung may breading na chicken. Kahit pa ito ang ihanda ng mga hintil, hindi nila kakainin kung ito'y handa ng mga hintil. And actually, kahit yung mga kutsara o tinidor ng mga hintil o binili nila mula sa mga hintil, ipupurify muna nila ito. Meron silang ritual muna na gagawin to purify itong mga utensils. Imagine, kaya nga sabi ko kanina, excuse me, ang better term ay pinandidirihan nila itong mga hentil. Ganon katindi ang pagkaayaw, pagkamuhi ng mga Hudyo sa mga hentil. Ayaw ng mga Hudyo sa mga hentil. Kaya nga po, hindi simpleng bagay yung sinabi ng Apostol Pablo sa Galatians chapter 3, verse number 28. Galatians chapter 3, verse number 28. Na ang sabi ni Apostol Pablo, there is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. So sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya noon, wala nang hentil, walang Griego, walang Hudyo, walang Hellenistang Hudyo, dahil ang mga Hudyo nga sila, di ba? Yung mga Hellenistang Hudyo, pero sila yung mga Greek speaking or Gentile language or yung culture na ginagamit nila. So hindi simpleng bagay ito na yung mga Hudyo na mga mananampalataya, pakisamahan nila yung mga hentil na mga mananampalataya. Dahil nanggagaling sila doon sa kulturo na yon na matindi yung pagkamuhi, pandidiri nila sa mga taong yon. Pero ngayon, ipinagsama sila, ipinagtipon sila ng Panginoon sa iisang iglesia. Hindi ito simpleng bagay. Hindi ito parang, may bagong bisita sa church. Hindi ito ganun lamang. Na parang merong antindi ng galit mo sa taong ito, tapos pinagsama kayo at dapat yung ibigin ng isa't isa. Hindi ito simpleng bagay lamang. Pero ito ang ginawa ng mga mananampalatayang Hudyo noon. Remember sa Acts chapter 2 pa lamang, pinakisamahan nila at inibig ang mga Hellenistang Hudyo. Mga kapwa nila Hudyo na Griego na, o hentil na ang kanilang kultura at pagsasalita, pero inibig nila ang isa't isa. Remember, nagtungo si Philip doon sa Samaria. Sa Acts chapter 8, nangaral si Philip ng ebanghelyo sa kanila. Maraming mga Samaritano ang naligtas. At hindi lang yun, nagpunta pa roon si Apostol Pedro, remember, maging si Apostol Juan, to officially recognize na itong mga Samaritanong ito'y tunay ng mga mananampalataya at ibilang sila na maging kabahagi ng iglesia ng Diyos. And remember, latter part ng Acts chapter 8, yung Ethiopian eunuch. Ito'y isang hentil. Pero ang sabi ng Diyos kay Philip, puntahan mo yun. Bahagian mo ng ebanghelyo. Hindi ito simpleng bagay para sa kanila. Nawa makita natin na merong barrier.
Merong harang, merong malaking pader, merong malaking harang na mamagitan sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Ayaw ng mga Hudyo sa mga Hentil, pero binasag nila yung malaking namamagitan sa kanila alang-alang sa pag-ibig ng Diyos. Binasag ng Diyos yung malaking pader na yon na namamagitan sa kanila at ipinagkaisa sila. For ye are all one in Christ Jesus. At sa ating pag-aaral ngayong hapon, makikita natin kung paanong tuluyan nang ang paguguhuin ng Diyos yung malaking pader na yon na nakaharang sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hentil. Muli, palagi nating babalik-balikan ang ipinag-utos ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo, sa mga mananampalatayang Hudyo noon, sa sinabi ng Acts chapter 1 verse number 8. Acts chapter 1 verse number 8. Very familiar, paulit-ulit natin binabalikan ng talatang ito. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in Judea, lumabas ng Jerusalem, sinakop ang buong Judea, and in Samaria, sa northern part, and unto the uttermost part of the earth, sa labas ng Israel. Naligtas, kung nasusundan nyo po ang mag-aaral natin ng Book of Acts, naligtas ang maraming mga Hudyo sa Jerusalem, sa loob ng Jerusalem. At kumalat ang ebanghelyo sa iba't ibang lugar ng Judea, hanggang sa lumabas sila doon sa Samaria, sa northern part. Nakalabas sa Jerusalem mismo ang ebanghelyo, nakarating doon sa northern part sa Samaria, at ngayon patungo tayo sa uttermost part of the earth. Walang iba kundi ang Gentile nations. Ang Gentile nations. Alam niyo po, habang inaaral natin yung Romans chapter 9 verse number Romans chapter 9 to 11, lalo yung eagle's view or bird's eye view natin, ano? The more we will appreciate itong truth na ito na dahil ni-reject ng mga Hudyo ang kanilang Mesiyas, and basically ang ebanghelyo ay nakarating sa atin, ang ebanghelyo ni Kristo. Yung bagay na evil na ginawa nila ay naging biyaya para sa atin. Ito'y probidensya ng Diyos para sa mga Hentil na katulad natin. Puntahan po natin ang ating talata sa Acts chapter 10. Acts chapter 10. Excuse lang. Sa Acts chapter 10 verses 1 and 2, ang sabi po ng salita ng Diyos, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian Band, a devout man, and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always or always. Noong mga panahong ito, meron pong mga tinatawag noon na God-fearers. God-fearers. Sila yung mga Hentil na merong pagkatakot sa Diyos ng Israel. Kinikilala nila, bagamat sila yung mga Hentil, kinikilala nila ang Diyos ng Israel. Sila yung mga klase ng mga Hentil na sumasamba rin naman sa Diyos ng Israel. Remember, yung Ethiopian eunuch, isa sa mga example, no, na tingin kong pinakamalapit, tinatawag din siya na God-fearer, nabalitaan niya ang Diyos ng Israel, kaya di ba nagtungo siya doon sa Jerusalem. Isa siya sa mga perfect examples. So itong mga God-fearers, sila yung mga nagiging mga proselyte. Yung word na proselyte, sila yung mga Hentil na nako-convert sa Judaism. Yun nga lang, syempre, undergo pa rin sila ng mga ritual na ginagawa ng mga Hudyo, kasama na dyan ang pagtutuli. So we know, isa yon sa hindi mangyayari doon sa Ethiopian eunuch. So bagamat mga Hentil sila, itong mga God-fearers, ay sila'y kinikilala nila yung relihiyon ng mga Hudyo.
Judaism. At isa nga po dyan na example na pwede nating makita ay yung Ethiopian eunuch na napag-aralan natin mula doon sa Acts chapter 8. Now, dito sa pag-aaral natin sa Acts chapter 10, merong isang God-fearer noong mga panahong ito na magiging, kumbaga, siya yung main character natin. From chapter 10, and actually hanggang chapter 11. Ere walang iba kundi si Cornelio. Cornelius. So sino nga ba itong si Cornelio? Ang sabi ng ating talata, itong si Cornelio ay taga doon sa Caesarea. Itong Caesarea ay isa sa mga provinces, isa sa mga probinsya ng Rome. Bagamat mga Hudyo rin, may mga Hudyo rin na nakatira dito sa Caesarea, ay maituturing nating isang Gentile region talaga itong lugar na ito. At ang sabi pa ng talata, itong si Cornelio, ang sabi niya sa verse number 1, siya ay isang centurion of the band called the Italian Band. Yung band po dyan ay hindi yung mga banda sa panahon natin na tumutugtog sa mga bar, sa mga concert, hindi po yan. Kasi lalo Italian band, baka naisip natin nasa restaurant. Italian band, hindi po yan. Yung band po dyan, ay ito po yung mga sundalong hukbo ng Roman Empire. Ganyan, ang technical term dyan, kung familiar kayo, ay cohorts. Cohorts. Ito yung mga grupo nga. For us to understand, sa Roman soldiers po kasi, meron tayong tinatawag na legion. Familiar tayo sa term na legion. Ang isang legion, ang isang full legion, ay binubuo ng 6,000. 6,000 na soldiers. At least, 6,000. So yung 6,000 soldiers na yun, ay nakagrupo, divided sila into 10 bands or 10 cohorts. Okay? So, ibig sabihin, sa isang cohort, sa isang band, ay mayroong 600. Kasi tigti-10. At sa 600 na yon, merong isang centurion sa kada 100. So, ibig sabihin, sa isang band, sa isang cohort, merong 6 na centurion na nangunguna sa kanila. So, ibig sabihin, itong si Cornelius, bilang isang centurion ay tagapanguna ng 100 sundalo ng Roman Empire. So isa siyang leader na nangunguna dito sa 100 soldiers. At politically speaking, kung tinignan natin, politically speaking, mayroong posisyon itong si Cornelio sa politics ng Roman Empire. And actually, according sa mga pag-aaral, ito raw si Cornelio ay hindi katulad ng ibang centurion na inilagay lang doon sa kanyang posisyon dahil merong, kumbaga ay mas malakas siya. May kapit, yun yung term, may kapit sa mga nasa posisyon sa Roman Empire. Ibig sabihin po niyan, ang punto dyan, si Cornelio ay isang centurion who earned his way doon sa posisyon na yun. Kumbaga, masasabi natin na deserved niya yun. Kumbaga, pinaghirapan niya na makarating doon sa posisyon na yun. Ibig sabihin, ang punto roon, isang magaling na soldier ito, isang magaling na leader. Itong si Cornelio. Hindi siya basta lang na leader or isang soldier, kundi maituturing natin na isa siyang mahusay o magaling na soldier at leader. Pero hindi lamang yon, meron pa siyang isang magandang katangian na sinasabi tungkol sa kanya ng Biblia. At yan ang sinasabi ng verse number 2 ng Acts chapter 10. Puntahan po natin. Acts chapter 10 verse number 2, yung binasa natin ng text, a devout man and one that feared God. Ganyan din na-describe ni Luke. One that feared God, God-fearers. One that feared God with all his house, which gave alms to the people and prayed to God always. So ito nga si Cornelio ay isang God-fearer. Ang sabi ng talata, siya ay isang devout man. Devout man. Ibig sabihin, bagamat hindi pa mananampalataya itong si Cornelio. Bigyang linaw ko po, hindi mananampalataya itong si Cornelio, pero tinuturing siya
na isang God-fearer dahil kinikilala niya ang Diyos ng Israel. At maaari, kapag may mga panahon, nagtutungo siya doon sa mga sinagog ng mga Hudyo, kaya rin siya nakilala as God-fearer. Bagamat Gentile, ay nakiki-worship siya doon sa sinagog. So, hindi mananampalataya itong si Cornelio. Kumbaga, pero ang sabi dyan, as a devout man, sinisikap niya na lumakad ng may kabanalan yung buhay niya. Pinagsusumikapan niyang lumakad sa kabanalan. So masasabi natin na siya yung tipo ng hindi mananampalataya na makikita mo siya na gumagawa talaga ng mabubuting bagay at mga bagay na banal. Ginagawa niya ito. At ang sabi ng talata, tumutulong siya, nagbibigay siya ng limos sa mga mahihirap. At hindi lamang yun. Ang sabi pa dyan, pray to God always. Palagi siyang nananalangin. Palagi siyang nananalangin. And again, hindi siya mananampalataya. At ang sinabi ng Biblia, one that feared God, meron na siyang ganoong pagkatakot sa Diyos. And we are very familiar sa ganitong tagpo sa ating bansa. Ano? Dahil maraming mga Pilipino ang so-called deboto. Gano'n natin siya mas maihahalin tulad para makakonekta tayo rito sa karakter ni Cornelio. Isa siyang deboto na araw-araw kung manalangin, linggo-linggong nasa simbahan. Maring pag Biyernes, naroon sa Quiapo, kung ano, sa mga simbahan na kanilang pinupuntahan, may rosaryo yan na dala-dala kahit saan. Nung iba pa may sariling altar sa kanilang bahay. Naalala ko, meron ako napasyalan minsan na parang nakakatakot kasi meron talagang mga rebulto doon sa loob. Ano? Nakakatakot kasi nakaupo rin talaga sa upuan at ano. Nakakatakot, naalala ko lang. So merong sariling altar yung ilan sa loob mismo ng kanilang bahay. So maaari natin ganitong i-picture sa ating mga sarili si Cornelio. Isa siyang deboto na merong pagkatakot sa Diyos. At ang sabi nga natin kanina, isang mahusay na soldier, isang mahusay na leader o pinuno itong si Cornelio. Pero hindi lamang siya isang magaling na leader ng mga sundalo itong si Cornelio, hindi lamang siya good leader ng kanyang mga soldiers, kundi magaling na leader din siya ng kanyang pamilya. Tingnan po natin, no? Sabi sa talata, kaya nga, tingnan natin, pinangunahan niya yung kanyang household o yung kanyang pamilya o yung sambahayan na magkaroon din ng ganoong pagkatakot sa Diyos. Balikan natin ang sabi dun sa verse number 2 ng chapter 10, a devout man, itong si Cornelio, and one that feared God with all his house. With all his house. At hindi lang yun. Actually, mapapansin natin sa verse number 7. Move forward lang po tayo sa verse number 7 para mas mabigyan ko kayo ng punto dito sa sinasabi ko na hindi lang man siya good leader ng kanyang mga soldiers, even his own household, even his own family. Sabi ng verse number 7, sabi diyan, and when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servants, yung mga servants niya, household servants niya, a devout soldier, a devout soldier of them that waited on him continually. So ibig sabihin, itong si Cornelio ay naimpluwensyahan niya rin ng pagkatakot sa Diyos, yung kanyang mga household and even his household servants. Ibig sabihin, meron siyang ganoong impluwensya at ganoong leadership sa kanyang household. So dumating and so ang nangyari, itong si Cornelio na isang devout man at na gumagawa ng mga bagay na mabubuti, mga bagay na banal, at pinangungunahan niya hindi lamang yung kanyang hukbo, kundi ang kanyang sambahayan. At dumating sa panahon kung saan itong si Cornelio ay nagkaroon ng vision, nagkaroon ng pangitain. Well, hindi po natin alam kung paanong paraan itong vision, itong pangitain, kung paano maaari na habang natutulog siya ay doon siya kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng isang anghel. Hindi natin masasabi.
Ang sinabi ng Biblia, nagkaroon siya ng vision. Verse number 3 and number 4. He saw in a vision evidently about the 9th hour of the day. Remember, ang araw ng mga Hudyo ay nagsisimula sa sunrise. Nakalimutan ko, nawala sa isip ko ang Tagalog. Sa bukang liwayway, sa bukang liwayway, pagsikat ng araw, ayun. Pagsikat ng araw, doon mag-uumpisa. So alas 6. Alas 6. So ibig sabihin yung 9th hour of the day ay 3 p.m. Okay, 3 p.m. Ang sabi diyan, an angel of God coming into him and saying unto him, Cornelius. And when he looked on him, tumingin siya doon sa anghel na nagpakita sa kanya sa isang pangitain, he was afraid and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. Ang sinasabi rito ng anghel kay Cornelius, Cornelio, binigyang pansin ng Diyos yung kabutihan at kabanalan na ginagawa mo. Binigyang pansin ng Diyos, pinakinggan ng Diyos yung panalangin niya. Makikita natin dito na ni-recognize ng Diyos yung seeking and willing heart ni Cornelio. Bagamat hindi niya pa talaga kilala, hindi niya pa talaga kilala ng lubusan ng Diyos, pero meron na siyang ganoong pagkatakot sa Kanya. Hindi natin alam kung anong nilalaman mismo ng mga panalangin ni Cornelio noong mga panahon na ito, pero maaari nating masabi na ipinapanalangin niya talaga na makilala ang Diyos na ito. Na nais niyang makilala ang Diyos na ito. Nasasabi natin yan dahil ang naging tugon ng Diyos, sumagot ang Diyos sa panalangin niya, ang naging tugon ng Diyos, in the latter part, magkakakilala sila ni Apostol Pedro at malalaman niya ang Ebanghelyo. Ibig sabihin, ipapakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Cornelio. So ito yung kalagayan ni Cornelio noon. Meron ng ganung pagkatakot o sabihin natin na paghahanap sa Diyos. Meron na siyang ganoong puso at pagkatakot sa Kanya. Pero wag niyo pong bitawan doon. Wag niyo pong bitawan muna roon. Oo, araw-araw nananalangin si Cornelio. Oo, gumagawa siya ng maraming mga bagay na kabutihan, ng mga bagay na kabanalan. Oo, isa siyang God-fearer, pero hindi po natapos lamang doon. Hindi natapos doon. Huwag muna nating bitawan doon. At huwag nating isipin na okay na yung pagiging deboto. Na okay na yung pagiging relihiyoso. Na okay na yung araw-araw na pananalangin. Okay na yung paggawa ng mabuti. And take note, alam ng Diyos ang ginagawang mabuti, alam ng Diyos yung ginagawang kabutihan at kabanalan ni Cornelio. Alam ng Diyos. Pero, kung katanggap-tanggap ang lahat ng yun sa Panginoon, sana tapos na yung istorya doon. Sana hanggang doon na lang. Kung katanggap-tanggap sa Panginoon yun. Pero hindi. Nagkakilala pa sila ni Apostol Pedro at ipinahayag sa kanya ang Ebanghelyo. Ang sabi ng Panginoon kay Cornelio sa verse number 5 and verse number 6. Verse number 5 and verse number 6. And now, send men to Joppa and call for one Simon, whose surname is Peter, si Simon Peter, si Apostol Pedro. He lodgeth with one Simon a tanner, whose house is by the seaside. He shall tell thee what thou oughtest to do. Ang sabi ng Panginoon, doon sa Joppa, meron dong isang taong nagngangalang Simon Pedro. At doon siya nakatira sa bahay ni Simon na nagbabalat ng hayop. At si Cornelio, magpadala ka ng mga tao doon. Yun ay pinag-utos ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng anghel. Magpadala ka ng tao mo roon, ipatawag mo si Pedro, sabihin mo sa kanya, ipatawag mo siya, at sasabihin niya sa iyo yun dapat mong gawin. And sabi ko nga kanina, hindi pa tinapos ng Diyos doon sa pagiging deboto lamang ni Cornelio. Yung paggawa niya ng kabutihan, yung pagkatakot niya ng Diyos, yes, ni-recognize ng Panginoon itong mga bagay na ito, yung paggawa niya ng kabanalan, pero hindi natapos doon. Sinabihan siya ng Diyos na ipatawag niya si Apostol Pedro. At mayroong two major reasons kung bakit.
Kung bakit niya kinailangan na magkita sila at magkausap ni Apostol Pedro. Una, kay Apostol Pedro ibinigay ni Kristo ang susi ng kaharian ng langit. Anong ibig sabihin nun? Remember sa Matthew chapter 16, puntahan po natin sa Matthew chapter 16. I think in verse number 14, Matthew 16, verse number 14. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang nagtanong ang Panginoon sa verse number 13, sa may bandang dulo, whom do men say that I, the Son of Man, am? Nagtanong ang Panginoon, sino ako? Ano ang sinasabi ng mga ibang mga tao patungkol sa akin? At sumagot si Apostol Pedro sa verse number 14, and they said, some say that thou art John the Baptist. Yung iba sinasabi, ikaw si John the Baptist. At yung iba, ikaw daw si Elijah. At yung iba, ay ikaw daw si Jeremiah or one of the prophets o isa ka sa mga propeta. Nagtanong ang Panginoon sa verse number 15. Nagtanong ang Panginoon, pero Pedro, ikaw, anong sinasabi mo patungkol sa akin? Paano mo akong ipinakikilala sa iba? At sumagot si Apostol Pedro sa verse number 16, thou art the Christ, the Son of the living God. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Kristo kay Pedro sa verses 17 to 19, and Jesus answered unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood had not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Kita niyo po, no? Yung pagpapahayag ni Pedro na thou art Christ, the Son of the living God. Itong pinahayag niya ito na ang Panginoong Kristo, ang Panginoon, siya ang Mesiyas, siya ang Kristo, siya ang anak ng buhay na Diyos. Ito'y kapahayagan na inihayag lamang din ng Diyos Ama sa Kanya. At ang sabi ng verse number 18, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Paulit-ulit naming sasabihin, ituturo sa pulpitong ito na si Kristo ang siyang nagtayo ng iglesia. Kaya nga po kahit man mawala na tayo rito, mawala na kami ni Brother Paul at iba pang mga mananampalataya na nagsusumikap, na pinagsusumikapan ng katapatan sa Panginoon, mga kapatid, magpapatuloy ang iglesia dahil si Kristo ang nagtayo ng kanyang iglesia. I will build my church, sabi ng Panginoon. Hindi po tayo. Hindi ang sino man. Bagamat tayo ang nagpatayo ng building, pero hindi itong gusali na ito ang church. Ang mga mananampalatayang bumubuo rito ang iglesia ng Panginoon. At si Kristo ang siyang nagtayo at siyang ulo nito. Kaya walang sino man, ang sabi ng Panginoong Kristo mismo, walang sino man ang makagagapi sa iglesia. Maging ang tarangkahan ng impyerno ay walang magagawa laban dito. At bilang pagpapatuloy, ang sabi ng Panginoon sa verse number 19 kay Apostol Pedro, and I will give unto thee, unto you, Apostle Peter, the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. So bagamat si Kristo ang nagtayo ng iglesia, kay Apostol Pedro niya naman ibinigay ang susi ng kaharian ng langit. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nito ay hindi yung pagdating natin sa langit ay naroon si San Pedro, may hawak-hawak na manok na panabong, at titignan niya sa listahan kung mga ginawa mo, kung pasado ba. Hindi po ganoon ang ibig sabihin nun, Ang ibig sabihin po nito ay si Apostol Pedro ang gagamitin ng Diyos upang buksan ang pintuan ng Ebanghelyo magmula sa mga Hudyo patungo sa mga Samaritano hanggang sa mga Hintil. Remember sa Acts chapter 2, si Apostol Pedro kasama ang mga apostol ang ginamit ng Panginoon yung pangangaral ni Apostol Pedro upang makakilala ang maraming mga Hudyo. And moving forward sa Acts chapter 8,
Remember, si Philip nagtungo doon sa Samaria. Marami ng mga naligtas. Pero merong isang missing. Wala pa, hindi pa bumababa ang banal na spirito sa kanila. Naalala niyo po, no? Hindi pa bumaba. Until dumating si Apostol Pedro at Apostol Juan doon. Dahil nasa kanya, ipinagkatiwala ng Diyos ang susi ng kaharian ng langit. Siya yung mag-recognize na ang itong mga taong ito'y tunay ng mga mananampalataya. Only until then, bumaba ang banal na spirito sa kanila. And even in this time, pagdating natin ng Acts chapter 11, mas ma-appreciate ninyo na only at this time, nung nangaral si Apostol Pedro, ay doon bumaba ang banal na spirito sa kanila. Kay Cornelio at sa kanyang sambahayan. Kaya nga po sa totoo lang, pwede namang yung anghel na yung mangaral ng ebanghelyo dito kay Cornelio. Pwede naman eh. Pwede na yung anghel na mangaral. Well, in the future, sabi ng Revelation, sa book of Revelation, I forgot yung chapter, ay mangangaral ang isang anghel. In the future. So pwede, maaari na yung anghel na yun nagpakita sa kanya sa pangitain, siya na yung mangaral ng ebanghelyo, pero hindi. Dahil ipinagkatiwala ni Kristo kay Apostol Pedro yung susi ng kaharian ng langit. Kaya siya yung gagamitin ng Panginoon para buksan ang pintuan ng ebanghelyo sa mga Hudyo, sa mga Samaritano, at ngayon sa mga Hintil. At ang pangalawang major reason kung bakit kailangang magkita at magkausap itong si Cornelio at Pedro ay dahil pangalawa, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng kapahayagan ng ebanghelyo. Later on, makikita natin na ipapangaral ni Apostol Pedro kay Cornelio at sa kanyang buong sambahayan ng ebanghelyo at ipapakilala sa kanila si Kristo. Mga kapatid, walang taong maliligtas sa isang lugar na wala doon ang ebanghelyo. Walang taong maliligtas kung walang kapahayagan ng ebanghelyo. Sa atin na lamang eh. Walang sino man sa atin dito ang naligtas na hiwalay sa pangangaral o kapahayagan ng ebanghelyo. Meron ba? Wala. Ang sabi ng Romans chapter 10 verse number 17, Romans 10:17, isa sa mga familiar verses din. So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay nanggagaling lamang sa pangangaral ng ebanghelyo o kapahayagan ng ebanghelyo. Walang ibang paraan. Anong punto? Hindi sapat ang pagiging deboto. Hindi sapat yung pagiging relihiyoso. Hindi sapat ang paggawa ng mabuti. Hindi sapat yung paggawa ng mga bagay na ayon sa kabanalan. Yes, mabuti ang manalangin araw-araw. Mabuti na meron kang dinadaluhang pagsamba. Mabuti na ikaw ay nagsisimba linggo-linggo. Mabuti na meron kang pagkatakot sa Diyos. Pero hindi sapat ang lahat ng ito para makasumpong tayo ng kaligtasan at kapatawaran kay Kristo. Hindi po natin matutumbasan. Hindi mo matutumbasan yung paggawa mo ng mabuti, yung bigat ng kasalanan na kailangan mong bayaran. Hindi mo maitutumbas yun. Kaya nga kailangan natin si Kristo. Kailangan natin si Kristo dahil siya lamang ang may kakayahan na magbayad doon sa walang hanggang kabayaran ng kasalanan. Kahit palinggo-linggo kang kasama rito sa iglesia. Oo, masaya kami. Masaya tayo na magkakasama tayo rito sa iglesia. Pero hanggat hindi mo pinakikinggan ang panawagan ng ebanghelyo, hanggat isinasara mo ang iyong tenga, hanggat ipinagtitigas mo ang iyong puso sa panawagan ng ebanghelyo na magsisi ka sa iyong kasalanan, talikuran mo yung kasalanan, huwag mong mahalin yan dahil kapahamakan ang idudulot niyan para sa iyo. Talikuran mo yung kasalanan at humarap ka kay Kristo hanggat hindi mo ginagawa yun. Hindi ka makakasumpong ng kaligtasan at kapatawaran sa Panginoong Yesukristo.
Hindi sa mga bagay na ginagawa natin, hindi sa mga bagay na kaya nating gawin, kundi tanging sa pamamagitan lamang ng ginawang pagdurusa at pagbabayad ng Panginoong Kristo doon sa krus. Dahil siya lamang ang may kakayahan ng bayaran ang kasalanan at patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At mga kapatid, may mga mahal tayo sa buhay. Patuloy nating paalala, may mga mahal tayo sa buhay na nais nating makakilala sila sa Panginoong Hesukristo. Patuloy na paalala sa atin na hindi sapat na nakikita natin sa kanila yung mga paggawa ng mga mabubuting bagay. Hindi sapat na maaaring nakikita natin sa kanila yung mga so-called holy na mga bagay na gawain, yung pagiging relihiyoso ng tao, ng mga maaring sila na yung pinaka-relihiyosong tao sa mundo na kilala natin. Maaring bukang bibig nila ang panalangin. May dala-dala silang rosaryo saan man sila magpunta. Sila may mga parokyano at kahit anong pagpapakamatay nilang maabot yung na makapunas man lang doon sa itim na Nazareno. Hindi sila kailanman makasusumpong ng kaligtasan maliban kung marinig nila ang ebanghelyo. Mahal natin ang ating mamahal sa buhay. Ipanalangin po natin sa Panginoon na nawa, bigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na maibahagi sa kanila. Na magbigyan tayo ng Panginoon ng ganoong pagkakataon at lakas ng loob na maibahagi sa kanila ang Ebanghelyo ni Kristo. Dahil maging itong si Cornelio, mayroong pagkatakot sa Diyos, gumagawa ng mabuti, gumagawa ng mga bagay na banal, pero hindi tinapos ng Diyos doon. Hinayaan niya, which pag-aaralan natin later on, na makilala ni Cornelio si Apostol Pedro at marinig niya ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Nawa, kahabagan tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng ganong pagkakataon na maibahagi sa ating mga mahal sa buhay ang ebanghelyo ni Kristo. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon Lord. Una sa lahat, nakarating sa amin ang ebanghelyo ni Kristo. Salamat po sa dakilang biyayang ito, Panginoon. Lord, we do recognize na hindi po kami karapat-dapat sa ginawang pagdurusa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus. Sa dakilang pag-ibig at biyaya na ito, Panginoon, amin pong natamo. Nawa, Panginoon, tulungan mo po kami na mas lalong maunawaan ang ganda kung paano nag-unfold ang history, makarating sa amin ang ebanghelyo, nang sa gayon lalong makita namin ang kadakilaan mo, Panginoon, at lalong lumalim ang aming pag-ibig sa iyo. At nawa, maghimok ito sa amin na maibahagi sa mas marami pang mga tao, higit lalo sa aming mga mahal sa buhay, ang ebanghelyo ni Kristo, dahil ito lamang ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Purihin ka, Panginoon, maluwalhati ka. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at pong awitin ang ating pangwakas na awit. Tayo po'y mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee.
thyself for me. I own no other master, my heart shall be thy throne. My life I give henceforth to thee, O Christ, for thee alone. Living for Jesus, to earth's little one, my dearest treasure, the light of His mind. Seeking the lost ones, He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to thee. For thou in thine atonement didst give thyself for me. I own no other master, my heart shall be thy throne. My life I give henceforth to thee, O Christ, for thee alone. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Isang magandang paalala sa atin na no amount ng revelation or vision, kahit may anghel pang magpakita, ay sapat para magligtas. Kailangan marinig nila ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ating paghiwa-hiwalay, nawa mga kapatid, tayo ay patuloy na maging behikulo ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, at ang ating mga buhay ay maging palamuti nito upang ito'y maging kaaya-aya sa iba. Sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, patuloy tayong maging instrumento ng katuwiran ng Panginoon, maliwanag na ilaw at maalat na asin, saan man niya tayo tinawag. God bless po. Magandang hapon. Ito tatapos ang ating panghapong gawain. 3:40 ay magsisimula ho ang ating prayer meeting. God bless po.